So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At medyo nagpa-pump yung BTC natin, no? From 31.2 to 36.2 to 36.5, no? Kung mapapansin natin, yung ni-review natin kahapon, medyo bumabagsak siya, di ba? So kung mapapansin nyo, yung trade ko dito, negative 40 tayo kahapon. Ngayon, negative 18 na lang. So, and then ito, nakita nyo naman na parang 1,219, tama? So, 1,286 siya. 1,268 siya ngayon, no? And then ito, karon tayo kahit papaano sa copy trading, no? So, parang 240 to 272. So, sana, dire-diretso tayo niyan, no? So, ito, yung sinabi ko sa inyo kahapon, hindi ko na inaalisin. O, tingnan nyo, biglang nakabawi, di ba? So, ako, ganun lang, hayaan ko na yan dyan. Tulad ng sinabi ko, once na bumaksak yan, wala na akong magagawa. Basta, yan na yun. Kumbaga, yan na yung risk ko. Yan na yung tipong asset na isusugal na natin, no? Hanggang bull run, mga idol, no? Check lang natin yan. Itong pinili kong token. So, syempre, naghahanap pa tayo ng mga ibang possible token. So, subukan natin yung iba XRP. Medyo bumababa ang XRP, mga lods, no? Pero, tingnan natin kung ano yung pwede nating tingnan pa, di ba? So, Dogecoin and ADA, kung mapapansin nyo naman yan sa trend at sa graph niya, mababa na to. Sobrang baba na ng 19 pesos. Nag 19 pesos ngayon, di ba? So, bumili tayo ng 14 pesos. And then, yung video natin, kung mapapansin nyo, ito. So, kung titingnan natin, breaking news, Coins.ph suffers data breach. So, parang no, yung seguridad natin sa Coins.ph, medyo humihina, mga idol, no? So, parang nako-compromise na yung yung hindi naman siguro yung parang nawawalan na ng seguridad yung mismo mga assets natin dito kasi una, buti na lang ako, mga idol, no? Ginagamit ko si Coins.ph pang palit-palit kapag kunyari mag-withdraw ako sa Bitget, kunyari ang ginawa ko, meron akong kailangan bayaran or meron nagkulang yung pera ko, tapos ubus na yung allowance ko for 15 days bago sumahod. So yan, pumipitik tayo dyan kahit na 1,500, yung mga ganyan. Yan yung ginagawa ko. Pero buti na lang, hindi ako inaabutan ng kasi una, Coins.ph, nagkaroon siya ng scam, diba? Nagkaroon siya ng hack. Diba? Ang laki nung hack na pinapalabas nila. Pero alam ko, hindi naman naglabas si Coins.ph. Naglabas ba si Coins.ph ng statement regarding doon? Parang hindi yata di ba? Pero ito, tulad nito, parang na tayo, no, nawawalan na ng seguridad. Pero sundin nyo na lang yung sinasabi nila, mag-change password na kayo. Ako, nag-change password ako no? Ang laman pa nga nung Coins.ph natin, I think 1.5, kasi parang hindi ko pa na-withdraw yung nandoon, no? So, meron tayo sa BingX, meron tayong asset sa BingX. Susubukan ko, yun yung pan-testing ko, no, bago ako maglabas ng malaking data, malaking assets. So, ito kasi, itong USDT na to, pinangka-copy trade natin, once na kumita to, withdrawin natin. Pero ito, so susubukan natin yan, ibili pa ng ibang token. Kasi, ang i-check ko, basta kapag ako pumipili ng token, syempre sa marataas yung market cap, yun yung sinusubukan kong bilhin talaga. Na kahit na pagdating ng bull market, maliit lang yung tubuin, at least, di ba, sigurado ka naman, no? Hindi ko sinasabing 100% sigurado yung mga malalaking market cap, ha? Pero syempre, nandoon tayo. Mas mas low risk, no, kaysa doon tayo sa high risk. Syempre ako, wala naman akong pera tulad ng pera ninyo, 'di ba? Na milyones, 'di ba? So ito lang kaya natin, no? I think nasa 50,000 pesos. So yun lang yung kaya kong ibigay dito sa cryptocurrency at panglipad, no? Pero sa Bitget pa lang to, no? So syempre meron tayong iba ngayon. Kung mapapansin niyo yung katana natin, nagkatana tayo, nagpapalit tayo So sinubukan natin muna, no, na ipalit yung ating tawag dito AXS natin to Berry. Sinubukan lang natin to. Siguro titignan lang natin kasi may kutob ako baka biglang baka biglang umangat. Pero kapag nakikita kong bumababa, ibabalik ko siya sa AXS, mga idol, di ba? So ayan yung mga ginagawa lang natin, no, pa
everyday monitor, tapos checking kapag may time tumingin ng cellphone, tumitingin tayo, oy, 3.6k, lumilipad ang BTC, mga idol, no? So, balik tayo dito sa sa coins.ph, no. Tulad ng sinabi ko, dapat may mga iba't ibang platform tayo, hindi lang isa. So meron tayong Binance, meron tayong BingX, meron tayong OKX, meron tayong BitGet, meron din naman tayong coins.ph. Dahil ang coins.ph, ito yung pinagpapalitan ko. Kahit mataas yung palit dito pero mabilis kasi pumasok, no, pag sa coins.ph kayo nagpapalit, no. Yun yung ginagawa natin. Grabe, lagi na lang ako inihikab pagka pagka gumagawa ng video, mga idol, no. Pero ingat lang kasi syempre hindi maraming platform na nagsara during pandemic. Nakita nyo, sobrang dami, pati 'di ba, pati yung mga bagong ngayon, FTX pa lang, 'di ba? Sobrang nakakalungkot, ang daming nalugi doon, no, mga idol, no. Pero ito, syempre, mas maganda hatiin niyo yung assets ninyo. Parang bangko lang yan, parang bangko lang yan, no. Dapat hindi mo nilalagay lahat ng assets mo sa isang bank lang, dapat iba-iba yan, di ba? Syempre pag nagsara, edi konti lang yung makukuha mo. I think nasa 500,000 lang, if yun yung parang maximum, di ba? So dito, ingatan niyo yung assets ninyo, kung ano yung ilabas, tulad ng sinabi ko, magbasa lagi. Kung ano yung ilabas, i-check agad, i-check nyo agad yung asset nyo, subukan nyo mag-withdraw. Kunyari, meron kayong assets doon, subukan nyo agad kahit na mag-withdraw kayo ng 500 pesos, tingnan nyo kung nakaka-withdraw pa. Kasi yun yung mahirap dyan, baka mamaya overconfident kayo na hindi magsasara yung platform nyo, pero magugulat na lang kayo, isang araw wala na, 'di ba? So ingat lang din, laging i-check, wag pabayaan, no? Laging i-check, wag pabayaan. Syempre, tulad ng sinabi ko, paano yan pag nag-iipon kami, ayaw namin mag-stress, no? So, tanggapin nyo na sa sarili ninyo, nandoon kayo sa loob ng crypto. So, kung tanggap nyo mawala yung platform, walang problema di ba? Pero ako kasi syempre, hindi naman natin pinupulot yung pera natin yan di ba? So, ultimo 5% nilalagay natin dyan, 10%, minsan pa nga 20% ng salary ko nilalagay ko dyan. So, ganun talaga, yun ang ginagawa natin. At mahalaga sa atin yung bawat asset na, yung bawat kinikita mo, di ba? So pinagpapaguran mo 'yun, 'di ba? So gumigising ka na maaga, naliligo ka, 'di ba? Makain ka, tapos papasok ka sa trabaho, tapos uuwi ka ng gabi, tapos minsan syempre pumapasok ka ng rest day mo. Minsan vacation leave mo, nasa office ka pa rin, 'di ba? So diyan nanggagaling 'yan 'di ba? Kaya kung ano yung nilagay mo sa cryptocurrency, pahalagahan mo, 'di ba? I-check mo pa rin, 'di ba? Alam mo kung kunyari ako, biglang bumagsak yung coin, at least wala akong pagsisisihan, at least chine-check ko siya at sarili kong desisyon, 'di ba, yung ginawa ko. Kaysa yung minsan magugulat ka, ubos na yung asset mo, tapos biglang manghihina ka, sana binantayan ko. May word kasi na ganoon minsan talagang doon mo makikita yung nasa uli yung pagsisisi, 'di ba? Pero syempre pwede mo naman kasing maiwasan 'yon, 'di ba? Oo, may pagsisisi ka, pero kung kahit pa paano nagre-research ka, nakikita mo yung mga kamalian ng iba, 'di ba? Natututo ka dun sa pagkakamali ng iba. 'Yun maganda 'yun, mga idol, 'di ba? At least may iwasan mo yung ginawa nila, 'yun nangyari sa kanila, 'di ba? So, kaysa naman yung buong asset mo maubos, 'di ba? Maubos yung asset mo tapos doon mo sasabihin na natuto na ako. Masakit 'yun. Ayoko matuto dun sa sarili kong pagkakamali, 'di ba? Na alam ko naman kaya ko naman i-avoid, 'di ba? Yun yung natutunan ko pagdating sa cryptocurrency talaga. So ito, katulad nito, pag malakas loob ko, subukan ko berry. Kanina 0.058. 0.058. So tingnan natin, sana kahit pa paano mag 0.1. Pag nag 0.1 yan, ay di kahit pa meron tayo. May kita tayo, mga lods, di ba? So hindi ko napapatagalin tong video na to. Ingat lang lagi, mga idol, no? Ingat lang kasi napaka-importante ng assets natin. Lagi nyo tatandaan yun, no? So, sa mga gustong pumasok sa BitGet para mag-ipon din ng coin at mag-copy trading, mga idol, no? At yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa atin, subscribe lang kayo, mga lodi, at makakaasa kayo na lahat naman ang sasabihin natin is nasa lang, sa mga binabasa natin, at magiging masipag tayo sa update ngayon, mga idol, no? At ito na yung ito na yung time na dapat nakakakita, kung ayaw manood kung ayaw magbasa, at least nakakapunta kayo sa channel ko, tapos sabay kahit papaano nakakatuwa kasi may mga time na
may nagpi-PM, bumili daw din sila ng ADA ng 14 pesos and then Dogecoin ng 3.4 and then lumipad sobra and nagpasalamat sila, no. Ako doon lang masaya na ako, pero tulad ng sinabi ko, hindi financial advice lahat ng sinasabi natin. So dapat may sarili din kayong research. Ito dagdag lang mga idol, and kayo na mag-decide kung tama ba yung mga sinasabi natin, 'di ba? Lahat naman kumbaga ang sinasabi ko lang yung experience ko pagdating sa cryptocurrency, no. 2021 ako nag-start, no. Pandemic start 'yon, no. O patapos kalagitnaan na 'yan, no. So 2021 tayo, alam naman natin 'yan, walang trabaho lahat. So sumubok ako dito sa cryptocurrency at kahit papaano naman para sa akin naging profitable naman tayo, mga lods, no. Ingat lang sa mga platform na pinapasok, no. Kahit gaano ka legit ang platform, may possibilities na biglaang yan magsara dahil saan? Sa hack. No, yun yung lagi nilang sinasabi, no. Saludo sa lahat kay GX at kita-kits sa bull run at kita-kits everyday sa mga update natin. Saludo.